Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi umano sa mundo ng social media ang nakakagimbal nga na ginagawa ni Senior Aguila sa kanilang probinsya. Dito nga natin makikita na talagang nakakalungkot isipin na pati mga sanggol ay hindi nga ito pinapalagpas dahil marami di umanong namamatay at talagang hinuhukay pa sa libingan at linilipat lamang ito. Ito nga ang naging mainit at naging trending na usapin nga sa mundo ng social media dahil kung titignan natin ay talagang napakalaking kulto nga nito dahil talagang nabilog nga ang ulo ng mga ibang katauhan dito at talagang marami ang namulat sa katotohanan, ngunit talagang sobra ang kanilang ginagawa dahil hinahanting nila ang lumalabas kung may tumatakas sa kanila at hindi nila pinapalagpas at talagang pinaparusahan nila ng talagang sobra-sobra. Dito nga natin makikita na kahit anong palusot nga ni Senior Aguila na ito ay dapat na itong tuldukan at parusahan dahil talagang karumal-dumal na ang ginagawa ng mga kanyang kasamahan rin. Marami nang naglalaglagan at talagang nagsalita pa nga ang isang nakatakas at talagang isiniwalat nga ang katotohanan. Kung ano nga ba talaga ang sinasapit nila dito, matatandaan nga natin nung isa na talagang pati ang mga kababaihan at iba pang bata ay tumistigo na rin laban kay Senior Aguila na ito. Sana ay maparusahan ito at hindi na muling mabayaran ang mga ibang senador at mga judges. Kaya naman talagang tinututukan nga ito ni Senator Bato de la Rosa. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. That this issue touches on so many things that we hold dear as a society. How we take care of our children, how we view institutions such as marriage and religion, how we treat the poorest among us. Napakadami po nating nabalitaang nakakagimbal nung nakaraang hearing. Pero sa totoo lang po, noong sumunod na mga araw at linggo, lalo pang dumami yung mga lumalabas na kahindik-hindik na balita. Mr. Chair, alam ko na noong pumunta kayo sa kapihan, kayo ay nagulat sa nakita ninyong libingan ng mga baby. Nadurog ang puso ko sa kwento ng isang ama na namatayan ng sanggol dahil pinagbawalan siya ng mga lider ng SBSI na dalhin sa ospital ang nag-aagaw buhay na niyang anak. Hindi na pagamot hanggang pumanaw na lang si baby at mas masahol basta-basta na lang nilipat ng libingan. I understand that this father is here today at atin siyang makakapanayam. Ngunit, ako po'y nagsaliksik pa ng mas malalim at pinagtanong-tanong ko kung sino-sino ba ang namatayan ng anak na sanggol sa kapihan. I was shown this sheet of paper. Mr. Chair, napakadami po nito. In fact, if our informants are to be believed, higit 200 ang namamatay na mga bata from the ages of newborn to 4 years old. If this is true, why so many dead babies? Why are we allowing children to die? Di ba natin inaalagaan ang mga sanggol sa kapihan? Di ba padron po ninyo si Santo Niño? Bakit nangangamatay ang mga ninyo at ninya? Mamaya po tatanungin ko sa NBI na kasama sa exhumation what findings they can share with us. Kasi nakakabahala talaga. Kung hindi man pinatay na sadya, ay pinatay sa kapabayaan. At mula naman po sa baby, papunta naman sa elderly. Walang patawad itong mga leader ng SBSI. Mr. Chair, gusto ko sana siya ipaimbita sa inyong komite, sa ating mga komite sa hearing ngayon, ngunit
napakalaman ko na siya ay sobrang tanda na at matindi ang mga sakit sa katawan. I would like to play this video of Manong Pedrito taken by my staff. Siya po ay tinorture di umano ng mga tauhan ni Mamerto Galanida sa harap ng kanyang pamilya dahil inakusahan niya na kinulam siya. Mr. Chair, I have a copy of the affidavit of Manong Pedrito that I wish to share with our committees, and with your permission, Palihog, I would like to play this video. Dati, close kayo ni Mamerto, pero pinagbintangan ka niya na may black magic at kinulam siya, tama ba? Pagtukar ato, di ko nga, di pasumilan ko nung gidautan. Mutong gidakop ko. Ingko, alas 4:30 man dito sa Kamuntagon. O alas 5 na ba yun ito kung malipog ko yung relo, kabati mo ko mga tao marag kuan ba, sulti na baghinay. Unsa, ako ito panidandakan sila. Katuhong sundang mga manakataas, tulok ko buok. Gihulbot og isa, gibutang sa gisandig ispektahan sa hang kwarto. Unsa, logwa ko nga to kay kuan man. Pag umangkon sa hang message, pag abrik ito na isa, Noy, bakod kay taguan ko na Senyor Aguila. Bakod kay kakon katap, tanda dyan mo ta. Kanalo Senyor Aguila ni mo. Sus, paglagwa na ho, ma'am kayo may abri na itong pag-abri spiritadyo. Bang! Pinaputukan ka? Salba, Sino nagsalba? si Pidoy Buntad. Hapa! Ingon, paghapa na ho, spiritahan sa kwarto, yung kita na spiritahan ka na. Lain po, bang! Siya pa rin? Siya gyapon. Anong ginamit niyang armas? Maliit o mahaba? Taas. Murag ito, maor nagbala di sundong kan nga kabuga. Dohok buto. Unsa ila ka dito kung gigapos mga na. Arang-arang din hinagapusa kay luag man sa din hinia. Kini man din ingon ana di. Di kami ko utong lawas. Nalakaw ko to gidamon ko nila ingon ng spidoy nga. Nigam na to kano. Kung unsa malagi ho sa ato kani ko kay wa ko mamahibaw ana nga kasalanan. Ang lisod pagmangkon ko ako nga wa man ko gibuhat. Og ari ito ibase sa Dios. Ang tao magsulti og di mao makasalata si Dios. Mo nangangaho ang tinuod jud mangisulti. Nung ginapos ka, maraming sumama? Daghan sila. May dala silang armas o wala? Gawang hiringan isa ka buok. Sino nagdala ng armas? Si Pidoy Buntad. Ila kung gi patindog. Pero paghapa lagi na ho, ma'am. Pagtambalik ko na ka na may hinimdumi. Paghapa no, kuhan ila kong gigapos nga na, samtang gibugkot ko, gibanjak ka ni hindi ni akin eh. Kanaman ako na kamot, ma'am, kini og kiri. Sa epekto na, ma'am, sa akong sakit, itong binanjakan. Unsa gitumban pa ni ang gibugkot, samtang gibugkot ko din na. So nadapa ka? Oo. Lulo, grabe lapok ni hong dinhi, ma'am. Kay uwan mo to. Ba't ikaw ang pinagbibintangan? Sino nagsumbong? Sino nagutos sa kanila? Wa ko kahibaw kasi nagsulti, basta kay gidakop lamang ko sang bahay. Ug naa may ilang pagtuo sa tao ug sa Dios. Ako na po, labuan pa sila na og pagtuo. Ang tao ko nung katang kalag ibayad. Unsa mahibayad ka kung makadaot ko og tao, nga akong kalag isa ka buok. Wala yaho. Humagapos gi, naglakaw mi nga to saka sa kabord member. Pero wa ko sa sugdan makahibaw og asa ko dayha. Kay, wap man ko magbuhat, may ma'am. Magbuhat. Isa ka tao nagtukod sa likod. Gapon ni skilid. Hadlok sa budagan ko nga, kanin tao ma'am, basta gapuson din, di na kadagan. Makalakaw, kapilo di kadagan. Masirko ra abot sanahan. Kay ang katig-katigod sa tao, sa mas baroto, kini man, katig ug baroto pa, pambut pa. Ug di nga ka makaingon anak, di ka mutulin. Hinay mo ikaw. Pag abot sa bahay ni board member, kung mo kay naghinuktok mong kumam ka mura mamong nadaob ang kalibutan para sa ako. Unya, nag-ingon ka na sa bangko, ingon na, naglingkod. Ibirahan hong din ni ama. May hong gibati ron. Yung sa pagbira. Gisumbag. Kinsa nagsumbang? Pidoy. So si Pidoy yan. Oh,
kini og agdire. Anong motibo ni Pedoy? Bakit siya nanuntok? Muna hibis agila. Sa pagsuntok ni Pedoy, ano nangyari pagkatapos? Sakit ang dinhi. Og dire. Tanang man hong kamuting kusoso. Epekto sa og dinhi. At nga yung adlaw. Grabe sakit ang dinhi amam. Sud sa 4 adlaw. Dinhi. Gaano katagal yung pag-torture sa inyo? Mga isag tunga ka oras, ma'am. Sa aho ng... Sa bahay ni board member ni Tabo. Oh, Walang naka-witness? diha. Isang misis diha. Sila tanan sa pamilya. Oh. Pagka humanad to, kay humanam ko sumbaga diha. Ingon si Pidoy. Si board member imong azohon karon nga adlaw no. Gikan karong buntag. Kutob alas 12 nga si board member maajo na kay og Pidoy, board member maajo ko lang kutob alas 12 balik man ko pag alas 12. Pagka alas 5 ihatod kan si ring. Sementeryo. Mo na klaro hayang pagkasulti. Mo na ang Pidoy sulti. Kay pusilon tali kwanto. Pagkatapos, umuwi ka sa inyo. Di pasuro isa ko nga tiwara sa mga kasada nga ito nga na. Walang sumama sa inyo? Silang tanan, kumpleto sila. Ang katong mga, ano naman mga agila? Mga gila. O 30 ba ito kataw o ubos baka sa 30. Mga armado o mga sundang. Usaray armas nga kanang muingon na. Paano ka nakauwi? Sino tumulong sa'yo? Ila man kung basta ganaman ko nila hala uli na. Wa na ibang ano dia. Uli ko sa ahong balay. Uli ko nakauli ko mga alas 9 o alas 10. Wa ko'y pamahaw pa. Mr. Chair, si Manong Pedrito ay naka-standby po para makapag-zoom kung sakaling sa hearing po natin ay meron kayong mga tanong. At dahil po, Mr. Chair, yung akin namang pong original na pakay ay i-expose ang sapilitang pagpapakasal sa mga menor de edad, clear acts of sexual violence. I wish for our committees to hear the testimony of one alias Chloe, na ikikwento kung paano siya kinulong kasama ang lalaking pinili na maging asawa niya para sila ay mapilitang magtalik. Mr. Chair, gaya niyo po, gusto ko po na magtatapos ang hearing na ito, hindi lang na haharap sa batas ang mga may sala, kundi matiyak natin bilang Senado na hindi mapapabayaan ang mga miyembro at dating miyembro ng kultong ito. I trust that the DENR, the DSWD, and the DepEd will share the reintegration and rehabilitation plan for the people of Kapihan and the ways by which the state, working as one, can help the community move forward with hope and dignity. Daghang salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Risa Ontiveros. As you wish, sinong gusto mong unang ipresenta? Yung si Chloe o si Manong yung magbayazom? Actually, Chair, sino bago unahin pa natin? nga si alias Chloe o si Manong Pedrito, kung maari po yung una kong nabanggit na ama nung isa sa mga baby na namatay, tapos hindi na niya alam, inilipat pala yung bangkay ng baby sa hindi niya alam na libingan. Okay, so unahin natin si Si Mr. Randolph, Mr. Randolph Chair. Balbanero. Opo, sir. Yes, can you give us a brief lang, maigsing kwento about the background of your baby? Bakit siya namatay? Anong ikinamatay? Saan nilibing? At di ba kasama ka sa exhumation? Nag-exhume kayo? Opo, sir. Opo, sir. Anong nakita mo doon sa anong laman doon sa nilipatan na libingan? Go ahead. At Mr. Don't- Chair, yes. Sandali, upo ka muna, upo ka muna. Upo ka muna. I will recognize you later. Kumsek, kindly
administer the oath? Yes, sir. May we request all guests who are here, including those who are sitting at the back, to please stand and raise their right hand to take the oath. Those who have not taken their oath yet, those who have already taken their oath, please take their seats. Yung hindi pa nakapag-oath, Yung hindi pa ho nakapag-oath. wala dito sa last previous hearing. Yung mga naka-oath po, pwedeng umupo. Please raise your right hand. Sandali lang. No. You just sit down. You're not an invited resource person. You are here as counsel of the SBSI officers. So, yeah, you are from that place, but you are not an invited resource person. Your role here is to advise your clients, and you cannot take part in the discussion here. You are not an invited resource person. You can advise your clients on what to say. Whatever you want to share with this committee, since you are not invited, you can share it with your clients, and they will be the one to open up before this committee whatever you want to share. That is the role of this committee, and it goes through to all the committees of the Senate as far as hearing in aid of legislation is concerned. Councils are not allowed to take part in the discussion. You are only here. Your role here is to advise your clients. Kung tingnan mo yung listahan ng invitees na mga resource person, your name was not included, right? So we give priority to those who are invited resource persons. Mr. Chair, Yes, we will, kaya kung gusto mo yan, gusto mo talagang pakinggan sila, sabihan mo yung mga, I am giving you the avenue of approach. Sabihan mo sila, kung gusto sila magmanifest na pakinggan yung, one din, but not through you, okay? So tama na ito, tama na. Yep. You submit, okay, thank you. Kumsek, continue. Thank you, sir. Kindly raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation and hearing? Thank you very much. Please take your seats. Mr. Chair. Yes, go ahead, Senator Risa. Salamat kaayo, Mr. Chair. Bago po isagot ni Sir Randolph yung tanong ng Chair, i-share ko lang po sa inyo, Sir Randolph, yung amin po ni Chair Doroy at ng aming mga komite na pakikiramay po sa inyo dun sa pagkamatay ng inyong baby. At kung, opo. Salamat po, ma'am. At kung maaring ikwento nyo na po, yung itinanong po, ano po nangyari kay baby? Ako pala si Randolph Dison Malbarino. Pwede po ba na may magbisaya, sir? Pwede po. Okay. Salamat. Sa niadtong December 14, 2020, niadtong adlaw sa kadlawon dito ko nanagat. So pag uli na ho pagkahapon dito na nahibaw-an na hong bata ang ahong asawa nga nanganak na dahil siya. Mr. Chair, kung maaring si Attorney Dano mag-translate lang sa sinasabi ni Sir Randolph. Thank you po. Thank you, Senator Risa. Attorney Dano, you are the legal counsel of Task Force Kapihan. Yes po. Andito ka na last time, di ba? Yes po. Okay. Resource person Please po sila. translate para for everyone's consumption. Thank Okay? you, thank you. Thank you. Go ahead. Anong buwan na? December 14, 2020 nanganak ang asawa. Noong December 14, 2020, nanganak yung asawa ko. Ni atong kadlawon atong adlaw dito ko nanagat. Nya pagkahapon dito na nahibaw-an na nanganak na dahil ang asawa. Early morning, madaling araw, nanganak na pala yung asawa ko. Pero
galing ako ng nangingisda. Pagdating ko, nanganak na yung asawa ko. Mao to na pag-abot na ako sa bahay, sugat akong bata nga nabilin sa bahay. Kay dito naman ang asawa sa function hall, paanak. Sinalubong ako ng anak ko. Pagdating ko sa bahay, andun na pala yung asawa ko, nanganak doon sa function hall. Na tinatawag nila na Medica Perpetua El Salvador. Tinatawag na Medica Perpetua El Salvador. Mao to nga Sandali, anong tingin mo doon sa lugar na yun? Is that a hospital, clinic, or paanakan, or what? Sa Aya. tanong niyo mo? What? kuan man na si sir sa ya pakibali na gamit og ospital, gihimo naman tong ospital sa bayanihan. Murag kuan na siya bisita gani sir sa kapihan. Before siya ginawang hospital, dati siyang function hall ng bayanihan, ng SBSI. So, nakakita ka na ng hospital, di ba? Yung regular hospital. Apo sir. So, ngayon, yung function hall, ginawang hospital, ano tingin mo? Kuan ba siya? Pareho lang siya sa hospital sa gawas? Sa labas? Magkaiba ta. Anong pagkakaiba? Kasi parang kwarto-kwarto lang sir sa Kwarto lang, Oo, kwarto. walang gamit, May- equipment, mga health equipment. Mayroon din. Ha? mayroon din sir. Ano? Anong klase equipment? Yung pang kuan sa ihi, laboratory. Ano, no? Laboratory sa ihi. Laboratory sa ihi, meron sila? Ako namang pang-examine sa ihi. tae. Examen sa ihi, Oo. examen sa tae. Oo, naaga. Meron sila? Na dito. Sigurado ka? Sure ka sir. Dali ha? Totoo ba, Mamerto, Galanida, meron kayong ganong equipment sa inyong kwan? Hospital? Ihian? Yung laboratory? Hindi po alam. Hindi ko alam po. Okay, Jerens, No, meron kayong ganon? ihi, tae, examine ba? Your Honor, yung panahon po ng 2020, hindi pa po ako yung presidente. Hindi ko po alam. Hindi pa panahon ito? Hindi pa po. Hindi pa ikaw ang presidente, Hindi pero pa. membro ka na during the time. Membro lang. Okay. Mr. Chair? Yes, yes. Follow up lang po kay J. Renz Kilario. Sabi nyo 2020, nung nangyari ito sa baby ni Sir Randolph, hindi pa kayo presidente ng SBSI. Pero di ba nung 2019, the year before, nung lumindol, kayo yung nagtawag sa mga tao na umakyat mula sa poblasyon, paakyat doon sa kapihan? Hindi po ako, hindi po. Kasi hindi ko yung presidente. So, Jerens, ordinary member lang po ako. makinig ka ha. Nakakulong ka na ngayon, tapos magsinungaling ka pa ha. 2019, lahat sila, whether yung bumaligtad na membro ninyo o yung mga nandoon sa loob, ikaw ang tinuturo 2019 na nag-auhag, nagkuhan sa kanila na umakyat kayo dito at matutunaw ng mundo. Ikaw ang sinasabi. Hindi ka pa nga presidente noon, but you were recognized as Senior Aguila already. Hindi ka pa na presidente dahil buhay pa yung dating presidente at that time. Hindi pa ikaw Opo. presidente, pero Opo. acknowledged leader ka na nila, Senior Aguila. Hindi po. Kasi yung leader namin yung presidente at hindi po yan totoo. Yung nga, sinasabi na nga na ikaw si Senior Aguila at that time pa. Are you Senior Aguila or not? Yung Senior Aguila po is screen name ko lang po yun. Kaya nga, sino yung screen name na yan? Ikaw o hindi? Ako yung... O ikaw pala eh. O sino pang ibang Senior Aguila na sinasabi nila ngayon na nagtawag sa kanila na umakyat na kayo dito sa kapihan at matutunaw ng mundo. Yung dapa na yan, matutunaw na. Kapihan na lang ang maiiwan. Matira. Yung Aguila cluster, hindi lang po naman ako yung Aguila. Kasi yung Wala akong sinasabing Aguila cluster. Ang sinasabi ko, Senior Aguila. Are you or are you not Senior Aguila? sa screen name ko lang po, Senior Aguila. Kaya nga, ikaw si Senior Aguila, di ba? Opo. Oh, wala namang ibang tinutukoy dito, Senior Aguila.
na reincarnation of the Santo Niño. Sige lang, mawala tayo dito. Yung tinawag na Senyor Aguila na yung screen name ko is 2021 na po yung nakaregister yung 2021, 2019 ka pa sila tatawag na Senyor Aguila. Kaya nga, pinaakyat mo yung mga tao sa kapihan. hindi po yun totoo, Your Honor. Mr. Chair, Yes, pwede sorry, natin ipa-examine yung records nung naunang hearing natin. Well, kahit na hindi na Kailan? examine, 2019. very clear. opo. Very clear si Lori sa lahat. My memory is very fresh, and if you go by all the affidavits of all our resource persons, 2019 pa, Senyor Aguila na ang tawag sa kanya. But anyway, babalikan kita mamaya. Patuloy mo, Randolph Balbarino. Moto nga pag naghumanahog ilis ngadto ko sa function hall na mo giila na mo nga kibali hospital. Pagkatapos kong magbihis, pumunta ako agad sa function hall na hospital namin. Moto nag-istorya mi sa akong asawa o gidara kong gisubayan o unsay nahitabo sa isang pagpanganak. Pagdating ko doon, nag-usap kami ng asawa ko at sinasalaysay niya yung nangyari sa panganganak. Matod pa ni akong asawa nga si Melanie nga naglisod si panganak tungod kay ang bata nag-una ang tiil. Ayon sa kanya, sinabi sa akin na nahirapan siyang manganak dahil nauuna yung paa. So breech birth po. Suhi. Parang suhi. Suhi sa... Suhi. lagi. Suhi, oh. Moto nga isubay siya nga dili murag kasurindiro na siya tungod kay ngani ingon siya lugos na siya kaginhawa. Muntik na siyang bumitaw, nahirapan na siyang huminga. Motong ikasaban siya sa mga kumadrona na dili magtalaw-talaw kay maunsa man iyang kinabuhi og mo kibali mo surrender siya sa na dili niya may pagawas ang maong bata. Pinagalitan siya ng mga komadrona, yung nagpapaanak sa kanya, na dapat di matakot. Moto nga So, Sir Randolph, so nung yung asawa nyo, muntik nang bumitaw, nahihirapan huminga, hindi ba tinulungan, guminhawa ang pakiramdam ng isang bagong panganak ng mga kumadrona? Pinagalitan lang, hindi ba siya mas inalagaan pa? ang ilang gibuhat sa mga kumadrona kay para to ma-confident ijang nahon na ipagawas ang bata kay Para makampante, ang ginawa ng mga komadrona ay mao tong ilang giadjog si og ang asawa murag gipugos og tulak ang tijan para mugawas ang bata unsa ingon siya na tinulungan yung ng komadrona na masiog, mapush yung bata para lumabas. mao to nga ingon siya nga sa diha nang nahawiran ang tiil murag fugos tugod to nila og pagawas para ang siya malibre mabuhi. Nung lumabas na yung paa, sa pilitang hinila yung mga paa para mailabas at saka ma-save yung nanay. Bago po lalabas yung baby, hindi ba sinubukang, dahil kumadrona, na ang tawag mo doon, yung imasahe para medyo maging tama yung posisyon ng baby, mas ulo muna mauuna. Hindi po sinubukang ganon, hilutin na umiba yung posisyon ng baby. Dili naman to madaog hilot ma'am kay kibali panahon naman to sa isang pagawas gato dili na naman to pwede. Hindi na pwedeng hilutin kasi kabuanan na. Saan yung asawa mo ngayon? Sa kapihan. Ano ba sa kapihan? Ikaw nasa baba ka na. Bumaba ako, sir. So nandun pa siya sa kapihan ngayon? Opo, sir. Pati anak mo? Nandun yung Ilang dalawa. anak mo andun sa kapihan? Dalawa, sir, babae. So may asawa na naman siyang iba ngayon doon?
Wala Yun pa. ang pinag-asawa nila doon, sir. Ha? Yun. Nag-asawa na naman doon. Sa pilitang pinag-asawa ng Pinag-asawa ibang lalaki. ng ibang lalaki. Apo, sir. Ikaw, nag-asawa ka naman sa baba. Hindi pa, sir. Wala pa. Apo. Continue. Na-interview mo yata yon Sen, yung asawa niya. Well, yung asawa mo, pati yung kanyang alleged na bagong husband, tinanong ko doon kung talagang sila ay nag-asawa na. Complete denial sila na hindi daw nag-asawa. Sabi ko, pupuntahan ko yung, sabi ko sa babae at saka sa lalaki, pupuntahan ko yung bahay ninyo. Kung makita ko doon na andoon yung mga gamit ng lalaki, ibig sabihin, nagkukuhabit kayo in one dwelling. So, ibig sabihin, nagsama na kayo. Kaso lang, hindi ko na napuntahan. But anyway, continue. Mao to nga pagkugos na sa bata na tinga ako kay ang isang lawas pajok. Nung inakay ko yung kinarga ko yung bata, nakita ko na Well mga kaibigan, dito nga natin makikita na talagang patuloy pa rin ang investigasyon na ginagawa kay Senior Aguila at sa kanyang kupukunan, at sa talagang mga nangyayaring ito ay dapat naman talagang imbestigahan at ikulong ang dapat ikulong, dahil kung makikita natin na sira ang buhay ng maraming kabataan dahil kay Senior Aguila na ito, na dapat nang putulan ang mga kamay ng mga gumagawa ng sarili nilang batas. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.